Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-TH. Ito ang inyong lingkod muli, si Kuya Al Yamasita. Ang ating talakayan ngayon mga ka-TH ay regarding sa PPE. Ano po yung PPE mga ka-TH? Yung PPE mga ka-TH ay isang personal protective equipment. So, gaano ba kahalaga ito sa mga ka-TH nating treasure hunter, ang personal protective equipment? Mga ka-TH ay napakahalaga ang mga bagay na ito panlaban po o para pagprotekta sa ating mga sa ating katawan. Habang tayo ay nag-treasure hunt, kung saan-saan po natin makarating. At ito'y napakalaking bagay po ito sa mga kasama nating treasure hunter. Unang-una mga ka-TH, yung PPE na sinasabi ay napakalaking bagay po sa atin. Lalong-lalo na kapag naka-hits tayo, kapag may item na na-recover natin, ay ito ay ating magagamit. Napakahalaga ang PPE sa ating pag-treasure hunt. Personal protective equipment. Ano-ano itong mga bagay na ito? Unang-una mga ka-TH ay gloves. Sinusuot po yan sa ating mga kamay. Pangalawa ay yung ating gas mask sa ilong, sa bibig at pang takip sa pangatlo mga ka-TH ay yung ating eye goggles, yung eyeglass. So, yung tatlong mga ka-TH ay napakahalaga yan sa ating pagti-treasure hunting. Okay, mga ka-TH, bakit kailangan natin gumamit ng PPE, personal protective equipment, habang tayo nagti-treasure hunt? Ito kasi mga ka-TH, idagdag na natin mga ka-TH, nakalimutan ko pa, yung yung boots, rubber boots na tinatawag. Pamprotekta yan mga ka-TH, tulad sa mga matutulis na bagay sa gubat, sa forested area. Unang-una mga ka-TH, snake, ahas, yung ating rubber boots na ating sinusuot kapag tayo ay nag-treasure hunt sa bundok, sa mga may mga tatarik na mga area. Okay. Ano ang kahalagahan ng PPE sa ating mga ka-TH? Okay. Mga ka-TH, mayroon akong isang kwento. Ito'y totoo yan mga ka-TH. Isang kwentong naka-hits ng gold bar. Okay. Ang gold bar mga ka-TH ay mostly ay yung nakitang gold bar ay binalot sa isang alkitran. Ano po yung alkitran mga ka-TH? Yung alkitran ay yung minsan ay ginagamit ng asfalto sa mga kalsada. Yung maitim, kulay itim yan mga ka-TH. Yung mga hindi pa nakakilala ng alkitran. So kulay itim po yan at ginagamit yan sa asfalto. Okay.
Bakit kailangan natin ng PPE, mga katiis? Importante mga katiis dahil yung gold bar, lalong-lalo na yung gold bar, na minsan ay binabalutan nila ng alkitran yan para hindi makita, hindi agad mapansin ng mga treasure hunter na yan ay gold bar pala. Misto lang ano lang siya, maitim na kwadrado. Minsan binabalutan nila ng, bukod dun sa binabalutan ng putik para lang maitago. Pero kuhang-kuha pa rin yan sa mayroon kang equipment, gold detector, scanner, or locator, dahil madidetect yan ang gold bar. Okay, bakit kailangan yung PPE ng isang treasure hunter, mga katiits? Yun na nga, mga katiits. May kwento po dito na nakahits ng gold bar na balutan ng alkitran. So, sa sobrang excitement nila, yung grupo na yan ng mga katiits natin, kasamang katiits natin, ay sa sobrang excited, sobrang tuwa nila na nakahit sila. So, automatic sinunggaban agad yung gold bar na nakalagay sa kahon. So, wala itong protective equipment yung mga kasama natin katiits na nakahits ng gold bar na ito'y binalot ng alkitran. So, kulay itim na ang labas noon. Lingid sa kanilang kaalaman, mga katiits, yung gold bar o yung alkitran na ginamit para lang maitago yung gold bar ay mayroong kasamang poison. May lason. So, paano napunta yung lason doon sa mga katiits natin na nakahits, na nakakita, nakarecover sa gold bar? Mapapansin nyo, mga katiits, yung ating kamayan, may pores yan. May mga butas yan, butas-butas. So, doon pumasok yung lason na poisonous. So, ano nangyari doon sa mga nakahits? So, unti-unting nagkasakit po yung nakakita ng gold bar na binalutan ng alkitran. So, itong nakakalungkot, mga katiis, dahil sila ang nakakita ng gold bar, iba ang nakinabang. Bakit nasabi kong iba ang nakinabang, mga katiits, mga kasamang treasure hunter? Dahil namatay yung mga treasure hunter na yan dahil doon sa lason, sa poison na kanilang nakuha. So, sayang. Iba ang nakinabang, ikaw ang naghihirap. Yun yung malaking kalungkutan sa mga treasure hunter at mga katiits. So, mahalaga ang PPE, mga katiits, sa mga treasure hunters natin. Dahil yung gold bar ay napakahalaga yan, lalo sa Hapones. Kasi nga, mantakin mo mga katiits, mga kasama nating treasure hunter. Magkano na ba ang halaga ngayon ng gold bar? Okay, ang gold bar ngayon, mga katiits, ay ang 1 kilo, mga katiits, ay tumatakbo ng 3 to 5 million pesos ang isang gold bar. Ang 1 kilo ng gold bar. So, depende pa yan sa bigat. Dahil may mga gold bar na ang pinaka na-recover, ito ay isang history na na-recover. Mayroong gold bar na umabot ng 80 kilos. Mayroong gold bar na umabot ng 75 kilos. Mayroong 6 kilos. Mayroong 4 kilos. Mayroong 2 kilos na gold bar. So, depende yun siguro sa paggawa, pag-mold. So, ganun ka halaga ng gold bar,
Kaya ganun din ang ginawa ng Hapon na para lang maitago at hindi malukit, hindi makita, hindi makuha ng kung sino man. So gumamit sila ng poison, gumamit sila ng lason. So balik tayo dun sa mga treasure hunter na nakita. Ano nangyari? So namatay ay nakinabang ibang tao. Sabi natin, kamag-anak na o kamag-anak ng mga namatay. Yun ang kinabang. So hindi ka nakinabang mismo na ikaw naghihirap dahil nga sa kapabayaan mo na wala kang PPE. Yung tinatawag nila na personal protective equipment. So, ulitin ko, ano-ano po yun? Mga personal protective equipment. Unang-una, punta tayo dun sa boots, rubber boots, yung ginagamit natin, yung hanggang tuhod na buta. Buta ang tawag yan sa Pilipinas. Ano yan? Gaano ba kahalaga ang buta sa pagtreasyohan? Unang-una, yung mga baguhan sa mga katiis nating baguhan, sa bundok ay lalo na mga nasa forested area. Medyo bihira na lang marating ng ibang tao ay maraming tinik yan. Yung mga ano na yan, yung area na yan na pwedeng makasugat sa iyong katawan. Kaya malaking bagay yung boots, rubber boots na gagamitin nyo bilang protekta yan sa inyong paa. Ayan. Pangalawa, yung gloves. Paano maging mahalaga ang gloves sa mga treasure hunter natin kasama, mga katiits. Ang gloves, mga katiits, yun na nga yung sinasabi ko, na yung naikwento ko sa iyo kanina lamang, na nalason yung nakahits ng gold bar dahil walang gloves. Wala silang gloves nung hinahawak-hawakan na nila yung gold bar, tinatanggal pa nila pilit yung alkitran. So talagang napahid ng husto yung poison o lason sa kanilang kamay na walang gloves. So mahalaga, mga katits, yung gloves kung tayo'y nagtitreasure hunt dahil kung makakita kayo ng items ay isa yan na dapat ay may balot yung kamay natin. Okay, ano po yung pangatlo, mga katiis, na personal protective equipment? Yung pangatlo, mga katiis, yung eyeglasses. So isa yan din na nakakatulong na pagprotekta sa ating mga mata, yung eyeglasses. Yung pang-apat, mga katiis, ay gas mask. So, may history regarding sa gas mask na walang gas mask yung nakahits na mga treasure hunt natin somewhere in Mindanao. Ito yung totoong history, recovery. Naka-recover sila ng isang jar na halo-halo ang laman. May diamante sa Mindanao area. So, ano nangyari doon sa naka-recover? Yun nga, balik na naman tayo doon sa walang PPE. Walang personal protective equipment. Yung mga treasure hunter na yun. Na naka-hits, naka-recover ng isang banga, ng isang jar, napakalaking jar, na puno ng item ang loob, na iba-ibang items. May diamante, may gold. Ay nung kanilang naiihawon yung jar, siyempre excited. Andiyan na naman yung excited dahil siyempre items na yan. Nung binuksan nila yung jar, na nakatakip ay ano lang, yung parang takip lang na parang clay na tuyo.
So, madali lang naalis. Lingid sa kanilang kaalaman, yung jar na yan ay mayroong poison o lason na nakalagay. So doon pa lamang pagbukas, mga kasamahang ka-TH, pagbukas pa lamang nila ng jar, ay mayroon silang napansin na amoy na lumabas. Parang usok, parang fumes na lumabas doon sa jar na kanilang binuksan. So, ano nangyari doon sa mga naka-hits na nakakita, naka-recover ng malaking jar? Ilang minuto pa lamang, mga ka-TH, yung tatlo o apat yata, yung tatlo na nandoon mismo sa bunganga halos, kasi halos tinutunguan nila yung jar. Minuto lang, mga ilang minuto lang, ay nahilo. Nahilo yung apat na treasure hunter dahil doon sa poison, dahil sa fumes na lumabas. Yung pala, linagyan ng lason yung banga o yung jar ng sino man yung nagbaon nun. Mga Japanese, mahilig yan. Kasi nga, valuable items yan. So talagang linalagyan talaga nila ng ano yan para lang hindi makuha ng ibang tao. Ganun ka lupit ang mga Japanese. Ganun sila katindi mag-ingat ng kanilang tinatagong kayamanan. So balik tayo dun sa apat na lason. Ano nangyari dun sa mga nakakita ng jar? Yun. Sinawing palad na naman mga ka-TH dahil namatay din yung apat. So, ito na naman. Yung apat na naghihirap para lang mag-recover, para lang makita yung items, hindi naman nakinabang. Yun yung nakakalungkot mga ka-TH. Yun na namang hindi nakikinabang yung naghihirap. Sipin mo na yan, hinuhukay yan. Kung ilang taon naghahanap noon, maraming pagod, pawis, gutom na inabot nila. Nung nakakita, hindi nakinabang. Iba ang nakinabang. Napaka salimuot mga ka-TH. Hindi ba? Salip na pakinabangan mo na sana yon dahil ikaw na nakakuha, gumanda ang buhay mo, hindi. Dahil ang nangyari, masaklap ang sinapit ng nakakuha. Namatay dahil sa lason. Dahil sa walang proteksyon ng katawan. Walang PPE. Walang personal protective equipment habang nagtitreasure yung apat na yan. So, ganun kahalaga ang PPE, lalong-lalo na tulad nating mga treasure hunter. So, sana ay nakatulong at dagdag kaalaman ang aking paksa ngayon regarding sa PPE, Personal Protective Equipment. Okay po, mga ka-TH, yung mga bago ko lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Huwag kalimutan mga ka-TH pagpindot ng notification bell para updated po kayo sa aking mga upload videos. Muli, maraming salamat. God bless as always.